GR number 20773 March 23, 2022. Ang petitioner ay dating empleyado ng National Police Commission, NAPOLCOM, National Capital Region, NCR. Noong Enero taong 1974, ilang empleyado ng NAPOLCOM, NCR ang bumuo ng isang asosasyon na pinangalanan nilang NAPOLCOM Employees Paluwagan. Ang mga miyembro ay binubuo ng mga empleyado at hindi empleyado ng NAPOLCOM. Ang bawat miyembro ng paluwagan ay nag-ambag ng pera para sa layunin ng pagbibigay ng pautang sa iba pang umuutang na may interes. Napagkasunduan na ang mga kontribusyon ay kokolektahin sa simula ng bawat taon, at magkakaroon ng interes na 5% bawat buwan. Pagkatapos nito, ang mga dibidendo ay likidahin at ibabalik sa katapusan ng taon. Itinalaga ang empleyado bilang secretary, treasurer at administrator ng paluwagan. Siya ang namamahala sa mga disbursements ng pautang, koleksyon, accounting at liquidation. Sa una, mula 1994 hanggang 1997, ibinalik ng empleyado ang mga kontribusyon na may interes sa pagtatapos ng bawat taon. Gayunpaman, nabigo ang empleyado na ibalik ang mga kontribusyon at interes noong Desyembre taong 1998. Kaya, noong Enero taong 1999, ang ibang empleyado ay nagreklamo at nagtanong tungkol sa kanilang mga kontribusyon. Sinabi sa kanila na nabigo siyang mangolekta ng perang inutang ng mga residente ng dagat-dagatan na biktima ng hold-up. Dahil dito, naubos ang kanilang pondo. Sinubukan ng empleyado na ibalik ang mga kontribusyon sa sandaling makakolekta siya mula sa mga nanghihiram. Gayunpaman, 6 na buwan na ang lumipas ngunit hindi pa rin naibalik ng empleyado ang mga kontribusyon. Dahil dito, noong ika-31 ng Hulyo taong 1999, nagpadala ang mga taong nagrereklamo sa empleyado ng demand letter na humihiling na ibalik ang kanilang pera sa kabuoang halaga na 852,000. Sa kasamaang palad, nabigo ang empleyado na sumunod. Kaya, nagsampa ng complaint affidavit ang mga pribadong nagrereklamo laban sa nasabing akusado na tumanggap sa tiwala para sa pangangasiwa ng mga nasabing halaga mula sa mga nabanggit na tao sa ilalim ng malinaw na obligasyon na ibalik sa kanila ang pera kapag kailangan na. Ngunit malayo sa pagsunod sa kanyang obligasyon na halatang walang katapatan at matinding pang-aabuso sa kumpiyansa, nabigo at tumanggi at nabigo pa rin at tumatangging tuparin ang kanyang nabanggit na obligasyon at sa kabila ng paulit-ulit na mga kahilingan, siya ay kusa, labag sa batas at ginastos sa maling paggamit para sa kanyang sariling personal na paggamit at benepisyo, sa pinsala ng nasabing mga nagrereklamo at ang kabuoang halaga na 838,000. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ng akusado ang paratang na inihain laban sa kanya. Isinalaysay niya na mula 1994 hanggang 1997, ibinalik niya ang mga kontribusyon ng bawat miyembro na may interes. Inamin niya na noong 1998, hindi niya naibalik ang mga kontribusyon dahil nahirapan siyang mangolekta sa mga umuutang. Iginiit din niya na mayroon ding mga nangungutang na mga empleyado ng NAPOLCOM na hindi nakabayad ng kanilang utang. Dahil dito siya ay kinasuhan. Alinsunod dito, upang matiyak ang paghatol para sa estafa sa ilalim ng Artikulo 315, Talata 1, dapat patunayan ng prosekusyon na, ang nagkasala ay tumanggap ng pera, mga kalakal o iba pang personal na ari-arian sa tiwala, o sa komisyon, o para sa pangangasiwa, o sa ilalim ng anumang iba pang obligasyong kinasasangkutan ng tungkuling ihatid, o ibalik, ang pareho. Siya ay nag-misappropriate o nag-convert ng pera o ari-arian na natanggap, o tinanggihan ang pagtanggap ng pera o ari-arian, ang nasabing maling paggamit, pagbabalik loob o pagtanggi ay sa pagtatangi ng iba, at humiling ang nasaktang partido para sa pagbabalik ng pera o ari-arian na ibinigay sa nagkasala. Nabigo ang prosekusyon na patunayan ang pangalawang elemento. Kapansin-pansin, ang esensya ng estafa na ginawa ng may pag-abuso sa kumpiyansa ay ang maling paggamit o pagbabalik loob ng pera o ari-arian na natanggap sa pagkiling ng tao, entity kung kanino ito dapat ibalik. Ang convert, o misappropriate, ay nangangahulugan ng pagkilos ng paggamit o pagtatapon ng ari-arian ng ibang tao na parabang ito ay pag-aari, o ng paglalaan nito sa isang layunin o paggamit na naiiba sa napagkasunduan.
Ang maling paggamit para sa sariling pakinabang ay kinabibilangan ng hindi lamang pagbabalik loob sa personal na kalamangan, kundi pati na rin ang bawat pagtatangka na gastusin o gamitin ang pag-aari ng iba ng walang karapatan. Kinasusuklaman ng batas ang pagkilos ng panloloko sa ibang tao sa pamamagitan ng pag-abuso sa tiwala o panlilinlang, kaya ginawang kriminal ang ganitong uri ng pandaraya. Dapat tandaan sa simula na ang akusado ay hindi nagsagawa ng pang-aabuso sa kumpiyansa o maling representasyon para linlangin ang mga pribadong nagrereklamo sa pagbibigay sa kanya ng kanilang pera. Sa halip, ang mga pribadong nagrereklamo, kasama ang petitioner, ay kapwa lumikha ng paluwagan para sa layunin ng pagpapahaba ng mga pautang sa iba pang nanghihiram, at maningil ng interes doon. Ang bawat miyembro ay kusang loob na nagbigay ng kanilang pera, alam na ito ay ipahiram sa iba. Higit pa rito, hinirang ng mga miyembro ng paluwagan ang petitioner bilang kanilang sekretarya at ingatyaman, at pinahintulutan siyang magpahiram ng kanilang pera at kolektahin ito mula sa mga nanghihiram. Alinsunod sa katangian at layunin ng paluwagan, ipinahiram ng petitioner ang pera ng mga pribadong nagrereklamo sa mga interesadong umutang. Maliwanag, hindi inabuso ng petitioner ang mga pondo na parabang kanya ang mga ito, o nakakuha ng anumang personal na kalamangan mula sa nasabing mga pondo. Ang kanyang pagkabigo na ibalik ang pera kapag hinihingi ay dahil sa ang katunayan na ang mga nangungutang ay nabigo na magbayad ng kanilang mga utang. Kapansin-pansin, nang mabaigo ang prosekusyon na patunayan ang elemento ng maling paggamit, idinagdag nito na ang petitioner ay mananagot para sa conversion dahil ipinahiram niya ang mga pondo sa mga hindi miyembro, na umano'y paglabag sa mga patakaran ng paluwagan. Sa kasamaang palad, ang prosekusyon ay nabigo na mapatunayan ang nasabing alegasyon. Sa kabaligtaran, ang ebidensya ay nagpapakita na ang mga miyembro ay sumang-ayon na ang mga pondo ay maaaring ipahiram sa mga hindi miyembro, hanggat ginagarantiyahan ng isang miyembro ang utang. Sa katunayan, ang mga tala ay nagpapakita na mula noong 1994, ang grupo ay nagpahiram ng pondo sa mga hindi miyembro. Isang halimbawa ay isang tao mula sa dagat-dagatan, na nanghiram sa grupo mula noong 1994. Ang kanyang mga pautang ay naitala sa mga aklat ng paluwagan, na madaling makuha ng lahat ng miyembro. Sa loob ng halos apat na taon, walang ni isang miyembro ang nagreklamo laban sa gawaing ito, sa gayon ay nagpapatunay na ang petitioner ay pinahintulutan na magpahiram ng pera sa mga hindi miyembro. Mula noong 1994, ang petitioner ay nagpapahiram ng mga pondo sa mga hindi miyembro na may kaalaman at pahintulot ng mga miyembro. Kaya naman, ang pagkilos ng petitioner na nagpautang sa mga mangingisda ng dagat-dagatan ay hindi nagbibigay sa kanya ng pananagutan. Ang pamumuhunan ng bawat miyembro ay naitala sa record book logbook, na naglalaman ng kanilang mga lagda. Matatandaan na batay sa logbook, hindi lamang pinalaki ng ilan sa mga pribadong nagrereklamo ang halaga ng kanilang mga puhunan, kundi may utang pa sa paluwagan ng magsampa ng kanilang reklamo. Ayon sa records, ang kabuuang hindi na settled na halaga ay 377,000, habang ang mga natanggap ay nasa aggregate amount na 173,637.19, o may kulang pa na P203,362.81. Samantala, ang hindi nakolektang halaga mula sa mga umutang sa dagat-dagatan ay 416,550, na nagresulta sa 691,912.81. Malinaw at maliwanag na nabigo ang prosekusyon na patunayan ng lampas sa makatwirang pagdududa na ang petitioner ay nag-misappropriate o nag-convert ng mga pondo ng mga pribadong nagrereklamo ng may pag-abuso sa kumpiyansa o maling representasyon. Kung saan ang inculpatory facts at circumstances ay madaling kapitan ng dalawa o higit pang mga interpretasyon, ang isa ay naaayon sa pagiging inosente ng akusado, habang ang isa naman ay tugma sa isang paghahanap ng pagkakasala, ang hukumang ito ay dapat na paalang-sala ang akusado dahil ang ebidensya ay nabigong patunayan na may moral na katiyakan na kinakailangan para sa guilty verdict. Sa kabuuan, ang pagkabigo lamang ng petitioner na ibalik ang ipinagkatiwalang pondo ay hindi ipso facto na bumubuo sa estafa na walang malinaw na patunay ng mga elemento ng maling paggamit at conversion. Alinsunod dito, ang petitioner ay dapat mapawalang sala sa kaso ng estafa. Ang pananagutan ng petitioner ay sibil lamang. Ang bawat taong may pananagutan na kriminal para sa isang felony ay may pananagutan din sa sibil.
Sa naunang kaso, ang petitioner ay kinasuhan ng estafa sa ilalim ng Article 315, Paragraph 1, ng RPC. Gayunpaman, pagkatapos ng paglilitis sa mga merito, napawalang sala siya dahil sa kabiguan ng prosekusyon na patunayan ang elemento ng maling paggamit o conversion dahil lumalabas na ang mga partido ay pumasok sa isang kasunduan sa pautang. Alinsunod dito, pinawalang sala siya dahil sa kabiguan ng prosekusyon na itatag ang kanyang pagkakasala ng lampas sa makatwirang pagdududa, ngunit idineklara siyang sibil na mananagot na bayaran ang pribadong nagrereklamo. Natanggap ng petitioner ang pera ng mga pribadong nagrereklamo bilang isang puhunan. Ginawa niya ito sa tiwala at para sa pangangasiwa, at sa gayon ay nagkaroon ng material at juridical na pag-aari nito. Gayon din, nasiyahan siya sa buong awtoridad na pangasiwaan at itapon ang mga pondo sa pinakakapakipakinabang na paraan para makakuha ng dibidendo ang mga namumuhunan. Sa katunayan, ang transaksyon na kasangkot sa kasong ito ay hindi isang simpleng kontrata ng pautang o pagbebenta, na nagbabawal sa paggawad ng sibil na pananagutan sa parehong kasong kriminal. Ang mga partido ay nagpatotoo ng mahabang panahon sa bagay na ito, at nagpakita ng napakaraming ebidensya. Ipinakita at inamin ng petitioner na pananagutan pa rin niya ang halagang 691,912.81, na hindi sapat na itinanggi ng mga pribadong nagrereklamo, sa kabila ng pagkakataong gawin ito. Sa huli, ang petitioner ay pinawalang sala sa paratang dahil umiiral ang makatwirang pagdududa sa kanyang pagkakasala, partikular na may kinalaman sa mga elemento ng maling paggamit o conversion. Gayunpaman, mayroong maraming ebidensya upang panagutin siya sa sibil na pananagutan. Isinasaalang-alang na inamin ng petitioner ang kanyang pananagutan at obligasyon na ibalik ang pera ng mga pribadong nagrereklamo, at upang maiwasan ang hindi makatarungang pagpapayaman, inuutusan siya ng hukumang ito na bayaran ang halagang 691,912.81.